Senator Bato de la Rosa. No? Ikawas na po ng balita na nag-change ang lawyer ang atuang pinalanggan si Tatay Digong, nag-withdraw si Nicholas Kaufman. So, isip usa ka dumulupyo diri sa Davao, isip usa ka Pilipino, isip abogado nilang duha, no? Labi na sa atong kaso dito sa Korte Suprema, we have to verify. Namita ang paagi, atong i-verify kung tinuod pa yun, na doon na warrant of arrest against kay Senator Bato de la Rosa. So, maotong nadugay ko mangayo ko ninyo og dispensa. Okay? Now, sa tinuod lang, wala kay klaro kung doon na ba yo'y warrant of arrest na si Senator de la Rosa. Ang pananatuan ng buong gobyerno, wala po'y klaro. Kaya naman, kaya wala klaro. Ang unang nagpagawas ng balita na doon na'y warrant si Senator Bato de la Rosa was on November of 2025, kanhing DILG Secretary si Rimulya. Ingon niya na napaniwaran na kuno sa iyang cellphone, na kuno sa iyang kopya. Tungod niya ito, tungod kay DILG Secretary siya, subsequently he became an ombudsman. Kinsa bagoy dili mo tuo na naa na siya iwaran, opisyalis siya sa gobyerno. Mao ka na nga ang ilahapod nga mga polisiya, ang DOJ musulti nga under Section 17 of 9381, ingon nila nga kung doon na warrant of arrest kuno, kinahanglan nga dakpon dayon ang tao o ipadala dito sa Netherlands, sa ICC. Unsa na lang may tabok sa atong konstitusyon? Unsa na lang mahitabo sa ito sa ilahang Article 50 sa ilahang Rome Statute? Maugani nga ang atua dinhi atong yung ipaklaro kung unsa magibaruganan sa gobyerno. Tungod kay kung mangutana ka sa DFA, lahi pod ang ilahang proseso. Di kinahanglan kita nga duna kayo'y klaro nga polisiya diri sa atuang nasod. Ato sigurong hangyoon isingkit dito sa gobyerno nga duna kita'y klaro nga polisiya as to how to deal with foreign warrants of arrest. Tungod kay ngano, ang ICC dili kini siya Kortes Pilipinas. Korte ni siya of last resort. Meaning, kini siya pwede lamang dunay jurisdiction kung ang atuang korte dili na mo function or dili siya mo uyon or dili siya kaya na nga mo render justisya sa Pilipinas. Tapan sa Pilipinas, abtik o guskan kayo ang atuang judicial system. Mao nga, walay rason ngano ang ICC mo continue mo padayon sa iyang jurisdiction. O gani kami, among tumagon ang report. Kung tinuod ba ng ilahang gisulti karon sa gobyerno na naanagaywaran kung tinuod na, among hagiton, hangyoon na lang ang gobyerno to clear out or to speak to the public with truthfulness. Unsa ba yun ang inyong polisiya? Shall we respect Philippine court processes? Ato bang respetuhon ang due process? Ato bang tatagan o panahon ang akusado na duna siya judicial remedies diri sa Pilipinas? Kay kung musulti ang gobyerno ni Ana, misulti ang pamilya ni Senator Bato de la Rosa, nga kung musulti, mupasalig ang gobyerno, nga respetuhon ang human rights, ang tawhanong katungod ni Senator Bato de la Rosa,
ilaang hangyoon nga musurrender sa korte para dito sa korte i-determina kung doon na ba'y basihanan ang warrant of arrest nga gi-issue. Posible ba kini nga ipatuman dinhi sa Pilipinas o posible ba po doon na ba'y igong basihanan nga ipadala siya dito sa ICC. Mauna ang among tubag. Ang among tubag kung dunay specific and clear directive ang gobyerno nga tahuron ang tawhanong katungod sa bisan kinsang Pilipino, then among hangyoon si Senator Bato de la Rosa o gani siya na mismo uadto dayon sa korte para dunay may klaro proseso. Tungod kay kita mga Pilipino, independente ang atong nasod. So sa ato pa, tungod kay independente ang atong nasod, duna kita'y atong kaugalingong judicial system na dapat respetuhon. Dili tamak-tamakan sa bisan unsa nga mga langyaw nga mga korte. Dili ba tama ka na? O gani, ato po yung hangyuon ang atong Korte Suprema nga unta desisyonan na ang atong petisyon na ipang-file dito sa Korte Suprema mahitungod sa pagdakop, pagkidnap kang Tatay Digong o ang plano na pagkaroon na pagkidnap kang Tatay Digong. O, mga taga-Davao o atong mga bisita, ang yun ko kamo sa padayon sa kakampo. Tungod kay ang atong nasod karon, grabe na yun ang nahitabok. Dili na respetuhon ang atong mga processes sa korte. Dili na pod respetuhon ang atong mga katungod. So mauna na ako kamong gihangyo nga karon maghiusa gyud kita, magpadayon kita sa pagkampo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala nga hinaupunta malampasan ni natong mga grabe na problema karon. So salamat kayo sa inyong pag-ani, salamat sa inyong suporta sa Inday Sara 2028 movement tungod kay ngano para kini sa atuang mga kaugalingon o para sa atong mga anak. Ang atong pinalangga na VP Sara Duterte, ato yung tabangan. Ato yung isigurado nga doon na siya'y makabungog na buto dinhi sa Mindanao. Kaya ba nato na siya? Ato yung isigurado nga mudaog si Inday Sara karong 2028 kay nakita na ninyo ang karon nga administrasyon. Grabe ang pagpangurakot, grabe ang gihimo sa atong mga pundo na wala nakasabot kung asa na paingon. Mao gani nga karon 2028 isiguro gyud nato nga si Inday Sara Duterte ang mulingkod sa Malacañang. Pwede ba na? Ayong gabi ug daghang salamat sa atong tanan. Thank you, and may Allah Subhanahu wa Ta'ala bless us all. Maraming salamat, Atty. Mobel. Kanilang ginawang Article 17 impeachment. Attorney, ito kay Senator Bato, no? Gaano ba katotoo talaga ito na inilabas na warrant of arrest laban ko kasi Senator Bato? Meron na naman kayong lumabas, no? I don't know anong purpose talaga nito. Ang purpose nito, sa maisip ko lang, takutin talaga si Senator Bato de la Rosa, no? Para hindi siya makasali dun sa impeachment trial. No, ganun naman talaga yung ating duda dyan eh. Ayaw nila na sasali si Senator de la Rosa, kaya tinatakot na may warrant of arrest. So then again, what if totoo nga? At saka kung totoo naman, at kikidnapin siya at dalahin naman siya sa Netherlands, which is possible kasi pumunta ako sa Netherlands eh. Kung pag-verify ko doon, ayaw nilang mag-confirm kung meron niyang warrant of arrest. Iba kasi yung proseso dun sa ICC kasi yung mga warrant of arrest confidential yun. We should not really verify it with under official sources and channels. So, nauunawaan ko yung kliyente ko, yung kaibigan ko, yung aking
probinsya sa Davao del Sur na to protect himself kasi he has to preserve himself. Kaya kung kikidnapin siya, dadalhin siya doon sa Netherlands katulad ng pagkidnap kay Tatay Digong, ano mangyayari sa kanya? Mawawala na naman tayo ng isang delikado na senador na inaasahan nating mag-fight sa ating mga interest dun sa Senado. Kaya sana i-pray nyo rin si Senator Bato de la Rosa. Let us offer du'as and prayers to Allah subhanahu wa ta'ala that somehow the government will really issue a clear directive that no Filipinos should be subjected to extrajudicial rendition. Ano yung extrajudicial rendition? Yung pag-kidnap lang, hindi ka na idaan sa korte, idritso ka na lang doon sa abroad. Bawal po yun. Kidnapping po yun. Sana hindi po yun magiging pulisiya ng ating gobyerno. Ito, attorney, di ba nakita natin last year na yung sinabi mo kanina galing kay DILG Rimulya, no? Parang 5 or 6 ba yun sila na parang may warrant of arrest? Bakit si Senator Bato muna yung inuna, yung iba parang hindi pa yung lumabas na warrant of arrest? Okay, pwede ako magkamali ha. Bakit? Kasi siya defender talaga siya ni VP Sara eh. Yung impeachment complaint nakakatakda na ipasa doon sa Senado eh. So kung wala si Senator Bato de la Rosa doon, di mawawalan din ng isang magiging na taga-depensa kay VP Sara doon. So kaya siguro ginagawa ito. No, wag na tayong maglukuhan. Yan talaga ang purpose na nakikita namin. Wag na tayong kung sa ato pa, di na tayo magpaligoy-ligaw parts. Klaro na kayo, taga Barrio Patay ko, ay Atika. Oh. Attorney, ito na ba yung tinatawag nilang silent martial law? Well, you can say that. You can say that because really, I do not understand where our country is going now. No? Kung sa ato pas Barrio Patay, Nyati, wala na kasabot, asa tapaingon ani, bay. Those articles of impeachment against kay VP Inday. And gaya ng inaasahan namin, I think makakuha ata sila ng boto, more than 106 votes. Ang basa namin, mga 185 na ata, 190. So, wala tayong magawa. Ganyan talaga ang buhay. So, we will await the trial in the Senate or baka hindi rin natin masabi, baka mag-issue naman ng TRO yung Korte Suprema. Kung mag-issue yung TRO ng Korte Suprema, edi walang mangyayaring trial. Pero kung may mangyayaring trial, ang inaasahan ko ay alam ko na matibay yung depensa ni VP Sara. And since matibay masyado, malakas yung kanyang depensa, alam ko yung mga defenses niya eh. So, I think makakalusot si VP Sara. And she will be a candidate in the 2028 elections. So I hope and pray that the Filipino people will continue to support her. And we have no other viable candidate except VP Sara Duterte. Siya po ang pag-asa ng ating bayan. So let us continue to pray for her and let us continue to support her. And we should ensure na kailangan na manalo siya ngayong 2028 at dapat siya ang susunod natin na presidente. Attorney, ano ba talaga yung pinagbabasihan? Ang boto o ang ebidensya? Ang sa kanila is ang boto. Oo, maski na yung mga ebidensya nila pinagtagpi-tagpi lang to make a ghost of a case, no? But they were able to establish a ghost of a case. So we have no other recourse except to go through the process and have a trial siguro in the Senate. Pero I am confident that ako po ay may